Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Mga kabunets, ito pala yung sinasabi nilang talagang ine-express na yung kanyang damdamin dito dahil alam niya na hindi nagsasabi ng totoo yung taga-NBI, lalo na yung may isang nahuli sa loob ng Senado. Okay? Panoorin natin. Ito pala yung sinasabi nilang hindi natibag ni matibag ang Senado. So, panoorin natin lahat at mag-react tayo. I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi partial. Gusto kasing palitan kaagad eh. Buti na nairaos nila. Lumampas. Na hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumura o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Diba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Diba? So kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob. At hindi daw nagpaputok. So makikita mo, there's a lying all over, going around. If they can lie with that simple thing, di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command. Galing. Lakas mo naman. There's no reason to eh. Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa
Speaker's office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, you know, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do. Diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly hand in friendship? Di ba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions. That needs wisdom, and I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, they have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka, sorry, hindi ko style yun. Yan, mga kabunit. So, yun po ang mensahe na doon sa NBI. Pero ito din po yung masasabi ko kay SP Senator Alan Cayetano. Nagustuhan ko ang sabi mo na yung collaboration, makipagtulungan ka sa lahat ng nanunungkulang sa gobyerno para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, at yung sinabi mo na hindi ka nagpapahawak sa liig. Maganda yun. So, antayin namin yung mga talagang, yung paninindigan mo talaga. Alam naman namin yung matalino ka, yung kakayahan mo. So, makita namin sa investigasyon ng flood control yung mga kung may pagbabago yung sa dati at ngayon, at sa pag-solve ng mga krisis, aabangan namin yan, Senator Alan Cayetano. Since andyan ka, yan ay binigay sa'yo, then I hope i-bless ka ng Panginoon para talagang gampanan mo lahat na sa tama lang, tulad ng iyong sinasabi. Sa inyo po mga kabunits, ano po yung masasabi nyo sa mensahe ng ating bagong Senate President? No? Maraming sumisira, marami siyang basher, pero hindi yun ang mas mahalaga ngayon is yung gawa niya. Paano niya patakbuhin na matulungan talaga ang sambayan ng Pilipino, at yung makita na hindi siya nagpapahawak kung ano talaga yung tama lang, yung tama na nasa batas, yun yung magaganap. So, kung gusto nyo yung ganitong mga highlight, discussion, then pakisubscribe po ang ating munting YouTube channel, palike at palagay din po ang iyong komento sa baba. God bless you. See you sa sunod na upload natin.